Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1831, Paghahampas muli. Sa kasalukuyan, ang mga acquisition point sa Dingtian City na ito ay nawasak na ng dalawang grupo ng mga tao, at ang ikalawang Gradong Half-Step True Lord ay nawala na rin. Gayunpaman, interesado si Yezuan sa mahabang buhok na lalaking iyon. Naglakas loob siyang salakayin ang acquisition point ng White Dragon Hall, kaya maaaring hindi ito ang kanyang unang pagkakataon. Dapat ay mayroon din siyang World Extinguishing Dragon Scale sa kanyang Qiankun Ring. Sa kabutihang palad, namarkahan na siya ni Yezuan ng Death Pursuit Order, kaya mabilis siyang hinabol ni Yezuan. Sa lakas niya ngayon, baka mahirapan siyang patayin. Tutal, mahimbing na natutulog ang Heaven Breakang Divine Ape. Ngunit kung makalusot siya ng isang beses pa, ito ay magiging walang palya. Kaagad, nagpatuloy si Yezuan sa paghabol. Pagkatapos umalis sa Dingtian City, ang half-step True Lord level na lalaking mahaba ang buhok ay sumugod sa ibang lungsod ng buong bilis, at pagkatapos ay umalis sa pamamagitan ng teleportation array. Si Yezuan ay 2 araw na mas mabagal kaysa sa kanya, at pagkatapos ikumpara ang mapa sa lokasyon ng kabilang partido, nag-teleport din siya palayo. Sa wakas, dumating si Yezuan sa isang lungsod. Hinanap niya ito at nalaman na nasa City Lord's Mansion talaga ang kabilang partido. Kaya siya ay isang master sa City Lord's Mansion, at pagkatapos ay tumatakbo sa ibang mga lungsod upang magnakaw. Ito ay talagang bihira. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay pagkatapos ay umalis. Mayroon ding White Dragon Hall acquisition point sa lungsod na ito. Pinuntahan niya ito para tingnan at nalaman na mayroon talagang pangalawang grade half-step True Lord level na tao na namamahala rito. Hindi nakakagulat na hindi siya kumilos sa kanyang sariling teritoryo. Sobrang lakas pala ng lakas niya. Gayunpaman, ang dalawang lungsod ay hindi magkalayo. Hindi ba natatakot ang taong ito na matuklasan? Walang pakialam si Yezuan. Anyway, naghihintay siya ng oras ngayon. Hanggat makakalusot siya, sa kanya pagnakawan itong City Lord's Mansion. Makalipas ang ilang araw, ding, nakalusot ang host. Ang kasalukuyang kaharian ay ika-6 na baitang half-step True Human. Ding, Yanming Ghost Lord, World Extinguishing Ghost Dragon, Megatron, at Heaven Breakang Divine Ape ay nakalusot. Ang kasalukuyang kaharian ay first grade True Human. Nasira na naman ang kaharian ng bawat isa. Ngayon ay kwalipikado na silang pumatay sa City Lord's Mansion. Gayunpaman, bago ito, natuklasan din ni Yezuan na ang kakayahan ng Heaven Breakang Divine Ape ay nagbago. Sa orihinal, ang Heaven Breakang Divine Ape ay mayroon lamang isang kasanayan, ito ay ang Shockang Heaven 108 Strikes. Gayunpaman, ngayon, ang nakakabigla na langit na 108 hampas ay wala na. Ang natitira na lang ay ang nakakabigla na langit na 72 strike. Bagamat mas kaunti ang bilang ng mga strike, tiyak na mas malakas ang kapangyarihan kaysa sa 108 strikes. Mabuti, napakahusay. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan. Dati, hindi niya nagustuhan ang Heaven Breakang Divine Ape dahil sa pagkakaroon lamang ng isang kasanayan, ngunit ngayong nakikita na ang kasanayang ito ay maaaring mag-upgrade sa sarili nito, ito ay medyo mahusay. Sige, pumasok ka at patayin mo yung target na yan. Agad na sinabi ni Yezuan. Kaagad, pinasok ang 3-old, Megatron, at Heaven Breakang Divine Ape. Pagkatapos ng ilang araw na pagsisiyasat na ito, nalaman ni Yezuan na tila isa lamang half-step True Lord sa mansion ng City Lord, at iyon ay ang City Lord. Kaya, ang mahaba ang buhok na lalaki noong araw na iyon ay dapat na nakabalat kayo ng City Lord. Sa isang iglap, sumugod ang 3-old at Heaven Breakang Divine Ape, direktang sumugod patungo sa aura na iyon. Sinota, how dare you break into the City Lord's Mansion? Sa daan, natural na maraming eksperto sa City Lord's Mansion ang hamarang sa kanila, ngunit hindi nila napigilan ang dalawa. Ang Heaven Breakang Divine Ape ay napakabilis. Matapos maramdaman ang aura na iyon, bumagsak ito gamit ang isang stick. Nakakagulat na langit 72 strike. Kahit na ang kalaban ay isang half-step True Lord, isang pangunahing kaharian na mas mataas kaysa sa Heaven Breakang Divine Ape,
ang Heaven-breaking Divine Ape ay nakasuot ng profound Divine Battle Armor sa oras na ito, at ang kasanayan ay na-upgrade na. Sa isang strike lang, pinatay nito ang City Lord. Ding, patay na ang target ng Death Pursuit Order. Ding, tumaas ang killing intent value ng host. Sa labas ng City Lord's mansion, hindi napigilan ni Yezuan na mapangiti ng bahagya matapos marinig ang dalawang system prompt na ito. Sa oras na ito, sumikat na ang 3-old at nakolekta ang Chenkun Ring at bangkay ng kabilang partido. Pumunta sa acquisition point. Agad na nagutos si Yezuan. Ang Heaven-breaking Divine Ape at 3-old ay hindi na natili, at mabilis na umalis sa City Lord's mansion. Sa panahong ito, minsang dinala ni Yezuan ang 3-old sa planting space upang iwanan ang mga bagay sa planting space. Ang half-step true level na Panginoong lungsod na ito ay direktang pinatay sa isang welga, na hindi malinaw na namamatay. Gayunpaman, mayroon talagang higit sa 50 World Extinguishing Dragon Scales at isang World Extinguishing Dragon Bone sa kanyang Chenkun Ring. Ito ay 10% na pagtaas ng lakas para sa World Extinguishing Ghost Dragon. Habang narito pa ang Heaven-breaking Divine Ape, naghanda rin si Yezuan na ibagsak ang acquisition point. Hindi nagtagal, nakarating sila sa lugar ng pagkuha ng White Dragon Hall. Patayin, utos muli ni Yezuan. Ang punto ng pagkuha ng White Dragon Hall na ito ay nasa isang restaurant. Tumpak na naramdaman ng Heaven-breaking Divine Ape na mayroong pangalawang grade half-step True Lord at dalawang first grade half-step True Lords. Ang iba naman, hindi sila dapat katakutan. Sa kasalukuyang lakas ng Heaven-breaking Divine Ape, kahit isa laban sa 3, hindi ito magiging problema. Gayunpaman, masyadong simple ang iniisip ni Yezuan. Pagkalapit ng Heaven-breaking Divine Ape, diretso nitong kinuha ang pinong bakal at gumamit ng Shock ang Heaven 72 strikes laban sa 3 aura sa restaurant. Walang pakialam ang mga tao sa restaurant sa first grade true human aura ng Heaven-breaking Divine Ape, kaya nahuli sila. Isang first-grade half-step true human ang agad na pinatay ng Heaven-breaking Divine Ape. Ding, tumaas ang killing intent value ng host. Kasabay nito, direktang gumamit din ng malaking galaw ang 3-old at sinimulang patayin ang mga true human na iyon na hindi man lang half-step true lords. Netherworld Soul-shattering strike. Sa restaurant, agad na nag-react ang second-grade half-step true lord nang makitang inaatake ang kanyang tagiliran. At nang pumatay siya sa labas ng restaurant, muling bumagsak ang pangalawang strike ng Heaven-breaking Divine Ape. Bang! Napatay din ang isa pang first-grade half-step true human. Sa ganitong paraan, ang pangalawang gradong half-step true lord na lang ang natitira. Damn it! Malaki ang pagbabago ng mukha ng half-step true lord sa ikalawang baitang. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang lakas ng umatake, na agad na sinira ang dalawa sa kanyang mga nasasakupan. Kaagad, naghain siya ng puting token. Nakita na ni Yezuan ang puting token na ito dati sa Dingtian City. Sa oras na iyon, ginamit ito ng kinauukulan ng White Dragon Hall para tawagan ang pangalawang gradong half-step True Lord's Phantom. Sa makatuwid, talagang hindi niya hahayaang magtagumpay ang kabilang partido. Matanda na puno, mabilis na sumigaw si Yezuan. Natural na naiintindihan ng 3-old at mabilis na ginamit ang Netherfire Clone para mag-flash over, ngunit huli na siya ng isang hakbang. Nadurage na ang puting token. Kaagad pagkatapos, isang multo ang lumitaw sa hangin, na may malakas na aura, marahil sa ika-4 na baitang half-step True Lord na antas. Gayunpaman, isa lamang itong multo kung tutuusin, at ang lakas nito ay dapat nasa paligid lamang ng ikatlong baitang half-step True Lord. As expected, nandito na. Malamig na ngumuso si Yezuan sa kanyang puso. Paano kung ito ay isang ika-4 na baitang half-step True Lord? Isa lang itong multo. Maaaring harangan ito ng Heaven-breaking Divine Ape. Kung ang Heaven-breaking Divine Ape ay lumaban sa ika-4 na baitang half-step True Lord, kung gayon ang ikalawang gradong half-step True Lord ay magiging libre. Sa makatuwid, kinailangan ni Yezuan na itapon ang kanyang huling trump card. World Extinguishing Ghost Dragon, halika na. Sa susunod na sandali, ang World Extinguishing Ghost Dragon ay lumitaw sa mga mata ng lahat, ngunit sa oras na ito, ang World Extinguishing Ghost Dragon ay hindi pa ginagamit ang Ghost Dragon Transformation, kaya ito ay nasa anyong tao pa rin.
Matapos pagsamahin ang napakaraming World-Extinguishing Dragon Scales at World-Extinguishing Dragon Bones, ang lakas ng World-Extinguishing Ghost Dragon ay tumaas. Sa katunayan, ito ay hindi mas masama kaysa sa Heaven-Breaking Divine Ape. Gayunpaman, dahil palagi siyang tina-target ng nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon na nakaputi, bihira siyang pinakawalan ni Yezuan kamakailan. Kabanata 1832, Unang Kombinasyon. Gayunpaman, mula nang sumanib sa bloodline ng Beast Tamer Divine Envoy, gusto ni Yezuan na makahanap ng pagkakataon na ipatawag ang world-destroying Nether Dragon. Gusto niyang subukan ang lasa ng kombinasyon. Ngayon, maaari na niya itong subukan sa wakas. Sa isang pag-iisip, ang figure ni Yezuan ay biglang nawala, at pagkatapos, ang world-destroying Nether Dragon ay sumailalim din sa ilang mga pagbabago. Ang combination skill talaga ay para payagan si Yezuan na duminahin ang katawan ng world-destroying Nether Dragon, habang binibigyan din siya ng ilang bagong kakayahan. Pagkatapos magsama-sama, hindi nakaramdam ng anumang discomfort si Yezuan, maliban na ang kanyang kasalukuyang katawan ay ang katawan ng world-destroying Nether Dragon, na ganap na kinokontrol niya. Pagbabago ng Nether Dragon. Nang walang ibang salita, direktang pinakawalan ni Yezuan ang kanyang ultimate move, na naging isang napakaitim na higanteng dragon. Bukod dito, ang laki nito ay 3 beses na mas malaki kaysa sa sariling pagbabago ng World-Destroying Nether Dragon. World-Destroying Nether Dragon Claw. Pagkatapos magbago, direktang inatake ni Yezuan ang rank 2 half-step True Lord. Ang higanteng kuko ay humawak mula sa malayo, at isang puwersa ang bomb alot sa huli. Bitik. Sa isang iglap lang, nadurog ang mga buto nitong rank 2 half-step True Lord. Kung hindi mataas ang kaharian ng huli, nadurog na siya hanggang sa mamatay. Hindi papatay. Pagkatapos ay subukan ito, Undying Battle Soul. Ang Undying Battle Soul ay maaaring orihinal na pataasin ang World-Destroying Nether Dragon at Megatron's combat power ng 3 beses, ngunit ngayon, ito ay nadagdagan sa 5 beses. Flame Kill Black Dragon Wave. Bumuka ang bibig ng world-destroying Nether Dragon, at isang nakakapasong hininga ng dragon ang bumungad, agad na nilamon itong rank 2 half-step True Lord. Instant Kill. Pagkatapos ng pagsasama-sama, ang lakas ng world-destroying Nether Dragon ay tumaas ng husto, at ang kapangyarihan ng bawat kasanayan ay mas malakas din kaysa dati. Direktang pinatay ng A-Rank 1 True Human World-Destroying Nether Dragon ang isang Rank 2 half-step True Lord na kalaban, na nakikipaglaban na sa 10 kaharian. Sa kabilang panig, ang Sky-Breaking Divine Ape, na nakikipaglaban sa Rank 4 half-step True Lord Phantom, ay nagkaroon din ng epekto ng Profound Divine Battle Armor nito dahil sa World-Destroying Nether Dragon gamit ang Undying Battle Soul. 72 strike na nakayayanig sa langit. Bumaba ang 72 anino ng tauhan. Sa pagkakataong ito, direkta nitong binasag ang Phantom ng Rank 4 half-step True Lord sa kawalan. Isang instant kill din. Sa isang kisap mata, nawala na ang 2 hadlang. Pagkatapos, sa susunod, ang acquisition point na ito ay sisirain din ni Yezuan. Dahil sa kanyang takot sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit, naramdaman niyang hindi angkop ang lugar na ito para sa mahabang pamamalagi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hindi niya inaasahan ay nasa malapit na pala talaga ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit, at pagkatapos na maramdaman ang aura ng world-destroying Nether Dragon, mabilis siyang sumugod. Hindi makagalaw. Sa oras na ito, kumunat ang noo ni Yezuan. Hindi lang siya makagalaw, kundi maging ang Sky-Breaking Divine Ape ay ganoon din. Sa wakas, nahanap na rin kita. Isang pamilyar na boses ang nahulog sa tainga ni Yezuan. Nang marinig ito, agad na nanlaki ang mga mag-aaral ni Yezuan. Ang boses na ito ay ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit. Grabe, ang mukha ni Yezuan ay namutla sa takot, at handa na siyang gamitin ang kasanayan sa time reversal. Gayunpaman, ito ay talagang wala. Kung tutuusin, may natitira pa siyang clone sa mortal realm. Kahit na hinanap ang kanyang kaluluwa, at kahit na nahulog ang 3 clone, magagamit pa rin ang ika-4 na clone ang time reversal, maliban kung ito ay nasa isang espesyal na lugar tulad ng time-space relic. Gayunpaman, ang mas ikinagulat niya ay nang bumaba ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit,
isa pang malakas na aura ang bumaba. Sok sok sok, ang White Dragon Holy Envoy ng White Dragon Palace. Isang hindi pamilyar na boses ang muling umalangaw sa mga tainga ni Yezuan. Nang marinig ito, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit ay mabilis na lumingon upang tingnan, at natuklasan ang isang lalaking nakasuot ng itim na balabal na nakatayo sa hangin. "Sino ka?" tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit. "Ang posisyon ko sa Black Dragon Cult ay dapat nakatumbas ng posisyon mo sa White Dragon Palace. You can call me Black Dragon Holy Envoy," sabi ng lalaking nakaitim na balabal. White Dragon Palace, White Dragon Holy Envoy. Kulto ng Black Dragon, banal na sugo ng Black Dragon. Maliwanag, ang dalawang puwersang ito ay tila magkasalungat sa isa't isa, maliban na ang Black Dragon Cult ay isang kamakailang tumataas na puwersa. Ito na naman ang Black Dragon Cult. Kinaikit ng White Dragon Holy Envoy ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay kakaiba ang lalaking nasa harapan niya, dahil ang kaharian ng kabilang partido ay kapareho niya. Isang kaharian, gayunpaman siya ay tatakbo sa isang liblib at mapanglo na lugar. Ano ang kanyang layunin? Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ng White Dragon Holy Envoy ang pagtitig sa world-destroying Nether Dragon. Marahil, ang kabilang partido ay naaakit din sa aura na ito na nakakasira ng mundo. White Dragon Holy Envoy, alam kong interesado ka sa kanya, pero sa kasamaang palad, interesado rin ako sa kanya. Ngumisi ang Black Dragon Holy Envoy at sinabing, "Paano kung may laban tayo? Kapag nanalo ka, ibibigay ko siya sa iyo, paano?" Nang marinig ito, huminto ang White Dragon Holy Envoy at tinitigan lang siya. Gaya ng inaasahan, naakit din dito ang banal na envoy ng Black Dragon na ito. "Since that's the case, then let's do it." Nang walang isa pang salita, ang White Dragon Holy Envoy ay direktang nagbago sa isang puting higanteng dragon. Kaya, isa rin siyang Demon Cultivator. Hindi lang iyon, ngunit ang banal na envoy ng Black Dragon ay nag-transform din sa isang itim na higanteng dragon nang makita siyang nagbago. Isang puting dragon, isang itim na dragon, at ang kanilang mga aura ay napakalakas kaya napigilan nila ang buong lungsod. Kung mag-aaway silang dalawa, malamang mawawasak ang buong lungsod. Dagandong, isang malakas na ingay ang bumagsak sa tainga ni Yezuan. Bagamat hindi ito nakikita ni Yezuan sa oras na ito, masasabi niya na ang labanang ito ay malamang na nakakasira ng lupa. Nagulat din ang mga tao sa lungsod. Inaasahan lamang nila na ang labanang ito ay hindi makakaapekto sa kanila. Sa oras na ito, ang puso ni Yezuan ay lubhang hindi mapakali. Hindi niya alam kung gagamitin ba niya ang time reversal skill ngayon. Gayunpaman, maaaring gamitin ang kasanayang ito anumang oras, kaya bakit hindi manood muna ng magandang palabas? Hindi nagtagal ang labanang ito. Wala pang 5 segundo, isang aura ang nawala ng walang bakas. "Cult ng Black Dragon, tiyak na mapapawi ka ng aking White Dragon Palace." Ang tinig ng White Dragon Holy Envoy ay nagmula sa langit. Tumingin ang banal na sugo ng itim na dragon sa puting liwanag sa kalangitan, ngumisi, at sinabing, "Hey, huwag kang umalis kung may lakas ka ng loob." Nanalo siya sa labanang ito, ngunit ang kanyang lakas ay mas malakas lamang ng kaunti kaysa sa White Dragon Holy Envoy. Imposibleng patayin ang White Dragon Holy Envoy. Nang marinig ito, nanginag ang puso ni Yezuan. Hindi niya inaasahan na ang White Dragon Holy Envoy, na matagal nang humahabol sa kanya, ay napakadaling itaboy ng Black Dragon Holy Envoy. Iniisip niya kung anong level na ang narating nilang dalawa. Sila ba ay mga True Lord, o mas mataas pa? Anyway, hindi ito isang bagay na kayang hawakan ni Yezuan sa ngayon. Ang dahilan kung bakit hindi pa ginagamit ni Yezuan ang time reversal skill ay para makita din kung ano ang gustong gawin sa kanya nitong Black Dragon Holy Envoy. "Anak, nakipag-fused ka na sa halos 100 world-destroying dragon scales, tama ba?" Ang banal na envoy ng Black Dragon ay biglang nagwala sa harap ni Yezuan, at kasabay nito, pansamantalang nakagalaw ang huli. Sa lakas ng Black Dragon Holy Envoy, hindi siya nag-alala na makakatakas si Yezuan mula sa ilalim ng kanyang mga kamay. Oo, sa pagharap sa tanong na ito, dahan-dahan lamang na tumango si Yezuan bilang tugon.
Tinansya niya na ang Black Dragon Holy Envoy na ito ay itinuring siya bilang isang mula sa Black Dragon Cult. Sa iyong lakas, para makapag-fuse sa daan-daang world-destroying dragon scales, medyo may kakayahan ka rin. No wonder nakuha mo ang atensyon ko. Gayunpaman, mas mabuting magsimula ka ng tumakbo para sa iyong buhay sa susunod, dahil malapit nang bumaba ang kalamidad dito. Sabi ng Black Dragon Holy Envoy. Kabanata 1833, Di kilalang kalamidad. Darating ang sakuna. Nagtaas ng kilay si Yezuan, hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Black Dragon Saint Envoy. Ang White Dragon Saint Envoy ay nag-iwan ng marka sa iyong katawan, ngunit tinanggal ko na ito. Kailangan kong habulin ang White Dragon Saint Envoy na iyon. Pagkatapos magsalita ng Black Dragon Saint Envoy, aalis na sana siya, ngunit bigla siyang huminto. Pagkatapos ay kumuha ng itim na perlas at ibinigay kay Yezuan, isipin mo itong regalo sa pagpupulong. Maaari nitong protektahan ang aura ng Doomsday sa iyong katawan. Kung maaari mong pagsamahin ang 10,000 Doomsday Dragon Scale sa hinaharap, maaari kang pumunta sa Black Dragon Sect para hanapin ako. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, nawala na ang Black Dragon Saint Envoy. Gayunpaman, sa sandaling siya ay nawala, ang buong lungsod ay biglang nabasag ng kanyang malakas na panggigipit hanggang sa walang natira. Ang lahat ay namatay sa trahedya, walang ni isang nilalang ang nakaligtas. Ang buong lungsod ay agad na nakompress, hindi man lang naging kwalipikado bilang mga guho. Napaka-brutal. Napalunok si Yezuan. Inakala niyang siya ay walang awa sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga bahay at pagnanakaw, ngunit kung ikukumpara sa Black Dragon Saint Envoy na ito, siya ay agad na pinatay, na walang naiwan. Direktang winasak ng Black Dragon Saint Envoy na ito ang buong lungsod sa kanyang pressure. May milyon-milyong tao dito, gayunpaman, wala itong kinalaman kay Yezuan, kahit na nagsimula ito dahil sa kanya. Kalamidad. Ano ba talaga ito? Hindi pa rin maintindihan ni Yezuan ang sitwasyon, ngunit mabilis niyang pinunit ang kawalan at umalis sa lugar. Bagamat siya ay kasalukuyang sama-sama sa Doomsday Nether Dragon, magagamit pa rin niya ang sarili niyang kakayahan. Kasabay nito, naunawaan din niya na ang nakaakit sa White Dragon Saint Envoy at sa Black Dragon Saint Envoy ay hindi dahil pinagsama niya ang daan-daang Doomsday Dragon Scales, ngunit dahil sa konstitusyon ng Doomsday Nether Dragon. Siyempre, medyo hindi ka panipaniwala na makatagpo ng isang taong nagsama-sama ng daan-daang Doomsday Dragon Scale sa ganitong uri ng lugar. Dapat mong malaman na kahit ang City Lord ng lungsod na ito, isang first-grade half-step true being, ay nag-fuse lang ng mga 5 Doomsday Dragon Scales. Kung hindi dahil sa konstitusyon ng Doomsday Nether Dragon, ang pagnanais na pagsamahin ang 3 Doomsday Dragon Scales ay malamang na mahirap, lalo pa ang daan-daan. Biglang naalala ni Yezuan ang sinabi ng Black Dragon Saint Envoy kanina. Pagkatapos pagsamahin ang 10,000 Doomsday Dragon Scales, maaari kang pumunta sa Black Dragon Sect para hanapin siya. Posible ba iyon sa mga ordinaryong tao? Ito ay halos imposible para sa mga ordinaryong tao, ngunit para sa Doomsday Nether Dragon, maaaring hindi ito imposible. Ang isang taong nagsama ng 10,000 Doomsday Dragon Scales ay malamang na may hindi pa nagagawang kakayahan. Ang Black Dragon Saint Envoy na iyon ay malamang na gustong kumalap sa kanya. Naunawaan kaagad ni Yezuan. Ang Black Dragon Sect ay nagtuturo sa mga tao kung paano ay fuse ang Doomsday Dragon Scales, kaya dapat mayroong maraming mga henyo sa sekta. Para sa True Beings at True Lords, talagang imposibleng pagsamahin ang daan-daang kaliskis ng dragon. Gayunpaman, higit sa True Lord, may mga kaharian gaya ng True King at True Emperor. Maaaring hindi imposibleng pagsamahin ang daan-daang kaliskis ng dragon. Umiling si Yezuan at inalis sa isip niya ang tanong. Hindi siya kwalipikadong isipin ang tanong na ito sa ngayon. Kaagad, sinimulan niyang suriin ang mga samsam sa digmaan ngayon. Napakaganda rin ng ani na ito. Ang kaliskis ng dragon ay nagdagdag ng halos 100, at mayroon ding 2 buto ng dragon, na lubos na nagpahusay sa lakas ng Doomsday Nether Dragon. Ngayon, kung hindi mabibilang ang Doomsday Nether Dragon, dapat na matalo ng Doomsday Nether Dragon ang Skybreakang Divine Ape. Hindi, malamang na hindi pa rin ito magagawa, dahil ang Skybreakang Divine Ape Skybreakang 108 Strikes ay na-upgrade na sa Skybreakang 72 Strikes.
Dahil ang Skybreakang Divine Ape ay mahimbing na natutulog, si Yezuan ay walang paraan upang hayaan itong labanan ng Doomsday Nether Dragon. Ngayon, bagamat nakakapanabak ang pagkakataong ito, iniisip pa rin ni Yezuan kung gagamitin ang time reversal para bumalik sa panahong hindi pa patay ang Panginoon ng lungsod. Tutal na lantad na siya ngayon. Bagamat nakilala niya ang Black Dragon Saint Envoy at nakakuha ng kayamanan para itago ang kanyang aura, maaaring may mga pagbabago. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya si Yezuan na huwag munang gamitin ang time reversal pansamantala. Kung tutuusin, ang kakayahan ng time reversal ay maaaring mag-reverse hanggang 10 araw na ang nakalipas, at ito ay unang araw pa lamang ngayon, kaya walang pagmamadali. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon malalaman niya kung ano ang ibig sabihin ng kalamidad na sinasabi ng Black Dragon Saint Envoy. Habang naghahanap siya ng Pontiria, sunod-sunod na dagandong ang biglang umalangaw sa langit, na tila mga dagandong ng dragon. Anong nangyayari? Inikot ni Yezuan ang kanyang ulo sa takot at natagpuan ang isang madilim na grupo ng mga itim na dragon na nagmumula sa langit. Ang mga itim na dragon na ito ay napakabilis, hindi bababa sa high-level True Being level. Kung sila ay magkakasama, kahit isang half-step True Lord ay maaaring labanan sila. Gayunpaman, hindi sapat ang mga ito para banta si Yezuan. Three Old, Luo, sirain silang lahat. Kaagad na naglabas ng utos si Yezuan para harapin ang mga itim na dragon na ito na hindi man lang half-step True Lords. Walang problema kahit na hindi niya ipatawag ang Doomsday Nether Dragon at ang Skybreakang Divine Ape. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay nagtataglay na ngayon ng Divine Beast Envoy Bloodline, at ang titulo ay maaaring tumaas ng 3 beses ang lakas ng pag-atake ng alagang hayop laban sa mga hayop. Kaagad, mabilis na sumilip ang Three Old at nagsimulang umatake ng galit na galit. Bagamat ang Three Old ay isa lamang first grade True Being, ang kanyang lakas ay napakalakas, at halos makakamit niya ang isang suntok, isang bangkay. Para kay Luo, hindi banggitin, ang bilis ng pagpatay ay mas mabilis pa kaysa sa Three Old. Hindi nagtagal, napatay ang 12-dosenang itim na dragon na ito, wala ni isa man lang natira. Mabilis na nagwala si Yezuan at tinipon ang lahat ng kanilang mga bangkay, ngunit pagkatapos na makapasok ang mga bangkay na ito sa planting space, biglang may naramdaman ang Doomsday Nether Dragon. Ha! Sabi mo lahat ng mga bangkay na ito ay may aura ng Doomsday. Nagtaas ng kilay si Yezuan at takot na sinabi. Ang Doomsday Nether Dragon ay hindi kailanman maaaring magkamali, kaya mabilis na ginamit ni Yezuan ang Immortal Grade Devouring System upang pag-aralan ito. Sa katunayan, ang ilan sa mga kaliskis ng dragon ng grupong ito ng mga itim na dragon ay naglalaman ng aura ng katapusan ng mundo, ngunit hindi ang mga ito ay Doomsday Dragon Scales. Maaari ding pagsamahin ng Doomsday Nether Dragon ang mga kaliskis ng dragon na ito, ngunit ang epekto ay mas masahol pa kaysa sa Doomsday Dragon Scales. Daan-daan sa mga ito ay nagkakahalaga lamang ng isang Doomsday Dragon Scale. Medyo walang magawa si Yezuan, ngunit sa kabutihang palad, sapat na ang mga dragon na ito. Kung susumian silang lahat, magiging katumbas sila ng 10 Doomsday Dragon Scales. Kasabay nito, nakakuha din si Yezuan ng bagong pangalan mula sa Immortal Grade Devouring System, Destruction Dragon Scale. Maaaring ang mga itim na dragon na ito ay ipinanganak mula sa mga itim na dragon na pinagsama ang Doomsday Dragon Scales. Biglang lumitaw ang isang hula sa isip ni Yezuan. Malinaw, ang Destruction Dragon Scales na ito ay mas masahol pa kaysa Doomsday Dragon Scales, kaya naghinala si Yezuan. Habang nag-iisip si Yezuan, isang dagandong ang muling tumunog sa kalangitan, at isa pang alon ng mga itim na dragon ang umatake. Nagpadala muli ang Three Old at Luo upang lutisin ang alon ng mga itim na dragon. Bakit ang dami? Saan galing? Labis na nagulat si Yezuan. Ang lugar niyang ito ay nasa gitna ng 2 lungsod, wala sa anumang mapanganib na lugar. Paano magkakaroon ng napakaraming itim na dragon? Agad siyang nagwalas patungo sa pinakamalapit na lungsod. Pakiramdam niya ay hindi simple ang usaping ito. Napakaraming itim na dragon ang maaaring nauugnay sa sakuna na binanggit ng Black Dragon Saint Envoy. Sa daan patungo sa pinakamalapit na lungsod, nakatagpo si Yezuan ng maraming alon ng mga itim na dragon at nakakuha ng maraming Destruction Dragon Scales,
na lubos na nagpabuti sa lakas ng pakikipaglaban ng Doomsday Nether Dragon. Kabanata 1834 na may hawak ng Bloodline. Modelo ng AI, Gemini-2 Tuldok 0 Gitling FLASH. Lalong nagiging sigurado si Yezuan na ang mga itim na dragon na ito ay nilikha ng Black Dragon Sacred Envoy, o sa halip, ang Black Dragon Cult. Pagdating niya sa pinakamalapit na lungsod, nakita niya na ito ay nasira na, at hindi mabilang na mga bangkay ang nakakalat sa buong lugar. Naalala ni Yezuan na ang City Lord ay isang half-step True Lord na eksperto, ngunit ang lungsod ay nawasak pa rin. Tila isa nga itong sakuna, marahil ay isang Black Dragon Tide na tumagos sa paligid. Posibleng may mga itim na dragon sa antas ng True Lord, o mas malakas pa. Gayunpaman, naramdaman ni Yezuan na ang sakuna ng Black Dragon na ito ay isang biyaya sa kanya, dahil lahat ng mga itim na dragon na ito ay nagtataglay ng Destruction Dragon Scales. Sa bawat pagkakataon, ang world-destroying Nether Dragon ay maaaring pataasin ang lakas ng pakikipaglaban nito, na isang malaking pakinabang. Sa oras na ito, ang amplification ng world-destroying Nether Dragon ay malapit nang umabot sa 200%. Ang pag-iisip na ang world-destroying Nether Dragon ay maaaring umunlad ng walang hanggan ang pumuno kay Yezuan ng pananibik. Hinanap niya ang lungsod ng ilang sandali, ngunit wala siyang nakita, at pagkatapos ay mabilis na umalis. Susunod, papatay siya ng walang kabuluhan. Naglibot-libot siya sa paligid na ito, nakatagpo ng sunod-sunod na alon ng mga itim na dragon. Nang walang pagbubukod, ang mga itim na dragon na ito ay pinatay nilang lahat, at unti-unti ding tumaas ang combat power amplification ng world-destroying Nether Dragon. Ang bilis na ito ay mas mabilis pa kaysa sa pagnanakaw sa mga acquisition point ng White Dragon Hall o sa branch stronghold ng Black Dragon Cult. Gayunpaman, nang ang kanyang kaharian ay pumasok sa 6th grade half-step True Human, isang system prompt sound ang nagpa-freeze sa kanya sa pwesto. Ding, nakabuo ang sistema ng Bloodline Holder. Ang pagpatay sa Bloodline Holder ay magbibigay ng reward. Nang marinig ito, natigilan si Yezuan. Bloodline Holder, ano yun? Mabilis niya itong tiningnan, at saka huminga ng malalim. Ang Bloodline Holder ay isang taong nagtataglay ng isa sa kanyang 5 bloodline, tulad ng Immortal Execution Bloodline Holder, ang Immortal Aikilin Bloodline Holder, ang Undying Divine Phoenix Bloodline Holder, ang Space-Time Bloodline Holder, o ang Beast-Taming Divine Envoy Bloodline Holder. Ang Bloodline Holder na ito ay nagtataglay ng isa sa 5 bloodline ni Yezuan, ngunit ang level ng bloodline na ito ay malamang na mas mataas kaysa kay Yezuan. Kung pinatay ni Yezuan ang Bloodline Holder na ito, ang sistema ay magbibigay ng napakagandang reward. Gayunpaman, ito ay mahirap. Dahil hindi alam ni Yezuan kung nasaan ang Bloodline Holder na ito, ngunit sa kabutihang palad, naramdaman ng Bloodline Holder na ito ang distansya sa pagitan niya at Yezuan, tulad ni Yezuan na inilagay sa ilalim ng Death Hunt Order. Sa kabutihang palad, ang pakiramdam na ito ay pasulpot-sulpot, at ang kabilang partido ay mararamdaman lamang si Yezuan tuwing ibang araw. If this Bloodline Holder killed Yezuan, then he would replace Yezuan and become the new host of the Immortal Grade Devouring System. Damn, this is going against the heavens. Is the system unhappy with me and wants to find someone to replace me? Yezuan was frightened. This Bloodline Holder could sense him, but he couldn't sense the Bloodline Holder. What if the other party's realm was higher than his, reaching True Lord? That would be terrible. The system is really pitfalls. It seems I have to be careful. Yezuan swallowed his saliva. For the next period of time, he had to be on guard, in case that Bloodline Holder arrived. If it was the Undying Divine Phoenix Bloodline, it would be fine, but if the other party possessed the Immortal Execution Bloodline or the Space-Time Bloodline, then it would be a bit difficult to deal with. In any case, he had to be careful. Next, Yezuan would use the Eye of Void from time to time to locate himself. If there was danger, he would immediately break through the void and live. At the same time, he was also moving while wearing the Profound God battle armor, because if the other party possessed the Immortal Execution Bloodline, they could instantly mark him,
and then use the Eye of Assassination to teleport over. If the realm gap was too large, he would not be able to react. In this way, Ye Zuan spent 3 days in trepidation. I don't know what bloodline this bloodline holder possesses. Ye Zuan was quite curious. However, just as he was searching for a group of black dragons in the wild. Oh, found them again. This time there seemed to be hundreds of black dragons. Ye Zuan's eyes lit up. So many black dragons could probably increase the world-destroying Nether Dragon's combat power by 5 to 10%. After all, the world-destroying Nether Dragon was one realm higher than before. However, this time, it was by no means as simply as he imagined. Such a strong aura, could it be a half-step true Lord-level Black Dragon? Ye Zuan raised his eyebrows, but a half-step true Lord-level Black Dragon was still a vegetable to him now. Immediately, Treeold and Luoluo rushed over. But, soon he discovered that the combat power of this group of black dragons was extraordinary, several times stronger than what he had encountered before. Young master, their strength is so strange. Luoluo couldn't help but transmit her voice. The defensive power of these black dragons is much stronger than before. What's going on? Treeold was also a little strange. Although they had the damage amplification of the Beast Taming Divine Envoy title, they could only barely break through the defensive power of these black dragons. Strange, it was really too strange. Sok, is the person I'm looking for you. Biglang, isang nakakatakot na tawa ang bumagsak sa tenga ni Ye Zuan. Tumingin si Ye Zuan sa direksyon ng tunog at nakitang may isa pang napakalaking itim na dragon sa kabilang dulo. Sa ibabaw ng ulo ng itim na dragon na ito ay nakatayo ang isang figure. Ito ay isang binata, at dahil ang distansya ay masyadong malayo, Treeold at Luoluo ay hindi maramdaman ang kanyang kaharian. Sino ka? Itinaas ni Ye Zuan ang kanyang kilay at hindi malay na nagtanong. Bagaman hindi ko alam kung bakit ikaw iyon, masasabi ko sa iyo na ako ay isang 7th grade true human lamang 3 araw na ang nakakaraan. Ngunit pagkatapos kong makakuha ng fortuitous encounter, ang aking cultivation base ay umunlad ng paunti-unti, lumalabag hanggang sa 9th grade half-step true human. Susunod, hanggat papatayin kita, muli ay tataas. Ang bilis ng aking tagumpay. Malamig na sabi ng binata. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Ye Zuan kung sino ang taong ito. Ito pala ang bloodline holder. Utos ng Death Hunt. Kaagad, ginamit ni Ye Zuan ang Death Hunt order, naghahanda na markahan ang taong ito. Gayunpaman, nalaman niyang nabigo ito. Ding, hindi na markahan ng Death Hunt order. Masyadong binaygo ng system si Ye Zuan. Nararamdaman siya ng bloodline holder na ito, ngunit hindi niya magagamit ang Death Hunt order para markahan ang kabilang partido. Ito ay masyadong hindi patas. Bagamat ang kaharian ng taong ito ay 9th grade true human, ang kabilang partido ay isa ring may-ari ng bloodline, at hindi alam ni Ye Zuan kung anong bloodline ang taglay ng kabilang partido, kaya hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Sige, ikaw ang magiging unang stepping stone para maging strongman ako. Go to hell. Nang matapos magsalita ng malamig ang binata ay diretso itong kumilos, ngunit hindi siya ang gumawa, kundi ang itim na dragon sa ilalim ng kanyang mga paa. Whoosh whoosh whoosh. Ibinuko ng itim na dragon ang napakalaking bibig nito, at bumuga ang isang subaw ng hininga ng itim na dragon, umaatake kay Ye Zuan. Napakalakas ng hakbang na ito. Kabanata 1835 ang ikalawang hayop tamer bloodline. Modelo ng AI, Gemini-2 Tuldok 0 Gitling FLASH. Teleportasyon. Mabilis na ginamit ni Ye Zuan ang kakayahang teleportasyon ng kanyang space-time bloodline. Ngayon, naintindihan na niya kung anong uri ng bloodline ang taglay ng kalaban. Dapat ay ang Beast Tamer Divine Envoy bloodline. Ang mga itim na dragon na iyon ay malamang na kontrolado ng kabataang ito, kaya naman napakalakas nila. Ang may-ari ng bloodline sa kanyang harapan ay mayroon ng Beast Tamer Divine Envoy bloodline, at ang antas ng bloodline nito ay mas mataas kaysa kay Ye Zuan, na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang isang malaking bilang ng mga immortal na hayop habang pinapataas din ang kanyang sariling lakas at ng kanyang mga alagang hayop.
Dahil hindi siya mamarkahan ng Death Hunt Order, nagpa siya si Yezuan na patayin siya ng sabay-sabay. Netherworld Ghost Dragon, Heaven-breaking Divine Ape, atake. Kaagad na inilabas ni Yezuan ang utos, at sa susunod na sandali, ang Netherworld Ghost Dragon at ang Heaven-breaking Divine Ape ay sumisingil. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang matagumpay na patayin ang may hawak ng bloodline, kung hindi, ang kahihinatnan ay walang katapusan. Kung tutuusin, ang kabataang ito ay nagsabi kanina na siya ay gumugol lamang ng 3 araw upang makalusot mula sa ika-7 baitang Truman hanggang sa 9 na baitang Truman. Bagamat hindi alam ni Yezuan kung paano siya sumulong ng ganoon kabilis, ang bilis na ito ay nagdulot na ng sapat na banta. Kaya naman, kinailangan niyang alisin ang nakatagong panganib na ito sa simula. Gayunpaman, ang misyon na ito ay hindi ganoon ka-simple. Sinabi rin ng taong tumatawag sa kanyang sarili na system na nagtataglay ka rin ng Beast Tamer Divine Envoy Bloodline, gayon din ang 4 na iba pang bloodline. Basta papatayin kita, ang Beast Tamer Divine Envoy Bloodline ay mapapabuti muli, at makukuha ko rin ang iyong 4 na bloodline. Matapos magsalita ng malamig ang binata, kumislap ang kanyang mga mata, at agad na nawala ang kanyang anyo. Saan siya nagpunta? Nagulat si Yezuan. Sa susunod na sandali, naramdaman niya ang aura ng itim na dragon sa kanyang harapan, na nasa kalahating hakbang na antas ng True Lord, na marahas na lumundag. Fusion. Ang kabataang ito ay talagang sumanib sa itim na dragon. Umuungol. Ang itim na dragon ay umungal sa langit at nagpakawala ng hininga ng dragon sa Netherworld Ghost Dragon at sa Heaven-breaking Divine Ape. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng hininga ng dragon ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Ang Netherworld Ghost Dragon at ang Heaven-breaking Divine Ape ay hindi nakaiwas dito at direktang tinamaan. Ding, patay na ang Netherworld Ghost Dragon. Ding, patay na ang Heaven-breaking Divine Ape. Ding, ang Netherworld Ghost Dragon ay nabuhay muli. Ding, ang Heaven-breaking Divine Ape ay nabuhay muli. Isang serye ng 4 na system prompt ang tumunog na ikinatakot ni Yezuan. Isang strike ang aktwal na agad na pumatay sa Netherworld Ghost Dragon at sa Heaven-breaking Divine Ape. Kailangan niyang malaman na ang Heaven-breaking Divine Ape ay hindi pa namatay mula noong pumirma ito ng kontrata kay Yezuan, ngunit ngayon ito ay talagang namatay. Sa kabutihang palad, ang Netherworld Ghost Dragon at ang Heaven-breaking Divine Ape ay parehong magic treasures. Kung ito ay si Luo-Luo, ito ay magiging kakilakilabot. Ang taong ito ay hindi isang taong maaari kong harapin ngayon. Kaagad na nasa isip ni Yezuan ang pag-iisip na ito na ang pag-atres. Kaagad, mabilis niyang inilagay si Luo-Luo sa planting space mula sa malayo upang maiwasan ang mga aksidente. Pagkatapos, mabilis niyang tinawag ang Netherworld Ghost Dragon at ang Heaven-breaking Divine Ape. Sa pagkakataong ito, ang Profound God Battle Armor ay isinuot ng Heaven-breaking Divine Ape, habang si Yezuan mismo ay sumanib sa Netherworld Ghost Dragon. Anak, pumunta ka sa impyerno. Sa oras na ito, muling ibinuko ng itim na dragon ang bibig nito at naglabas ng isa pang hininga ng dragon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ibinuko din ng Netherworld Ghost Dragon ang bibig nito. Hindi sumusukong diwas sa labanan. Infernal Black Dragon Wave. Direktang nagsalpukan ang 2 itim na hininga ng dragon. Kung sino man ang maglakas loob na maging gitna ng 2 hininga ng dragon, malamang na sila ay tanggeyan ng hangin. Ang itim na dragon ay nasa half-step na True Lord level, habang ang Netherworld Ghost Dragon ay isang pangalawang grade true man lamang. Nagkaroon ng pagkakaiba ng 8 kaharian sa pagitan nila. Bagamat nakatanggap ng maraming buff ang Netherworld Ghost Dragon, mahirap pa ring harangan ang pag-ataking ito. Sa pagkakataong ito, talagang nabigo ang Netherworld Ghost Dragon sa banggaan. Huff, huff, huff. Ang hininga ng dragon ng kalaban ay nag-spray ng ligaw patungo sa Netherworld Ghost Dragon. Kung ang hininga na ito ay mag-spray sa Netherworld Ghost Dragon, sapat na ito para patayin ito, at kahit ang Undying Divine Phoenix Bloodline ay maaaring hindi na makarecover. Sa fused state, kung ang Netherworld Ghost Dragon ay namatay, ang 3 clone ni Yezuan ay direktang mamamatay din. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling mamatay si Yezuan. Teleportasyon. Nang malapit nang mag-spray sa kanya ang hininga ng itim na dragon na ito,
mabilis na ginamit ni Yezuan ang kakayahang teleportasyon ng kanyang space-time bloodline para makatakas mula sa lugar. Sa pag-alis niya, nakakamiss din itong hininga ng dragon. Kung ihahambing ang lakas ng pag-atake, ang Netherworld Ghost Dragon sa oras na ito ay hindi ang kalaban ng itim na dragon ng kabataan, pagkatapos ng lahat, mayroong pagkakaiba ng ilang mga kaharian. Gayunpaman, ang Heaven-breaking Divine Ape sa kabilang panig ay nagkaroon ng pagkakataon na umatake. 72 strike na nakapanginginig sa langit. Itinaas ng Heaven-breaking Divine Ape ang mga kamay nito at hinampas ang isang stick sa itim na dragon. Ang kapangyarihan ng strike na ito ay mas malakas pa kaysa sa Infernal Black Dragon Wave ng Netherworld Ghost Dragon, ngunit hindi alam kung gaano kalaki ang pinsalang ay dudulot nito sa itim na dragon kapag nataman ito. Masyadong walang muwang. Ang kaliskis ng dragon ng itim na dragon ay biglang naglabas ng kakaibang itim na liwanag, na direktang hamarang sa patpat na ito. Ang kabataan ay nagtataglay din ng Beast Tamer Divine Envoy Bloodline, at mas malakas pa ito kaysa kay Yezuan. Bukod dito, iba ang mga alagang hayop, kaya iba rin ang mga kasanayan. Sa madaling salita, nabigo ang stick na ito na magdulot ng pinsala sa itim na dragon. Ang may hawak ng bloodline na ito ay talagang hindi madaling pumatay. Gayunpaman, sa sandaling ito, ding, patay na ang Infernal Netherworld Ghost Lord. Ding, ang Infernal Netherworld Ghost Lord ay nabuhay muli. Ang Three Elders sa kabilang panig ay biglang pinatay ng grupo ng mga itim na dragon na may Destruction Dragon Scales. Pagkatapos, sa ilalim ng kontrol ng kabataan, ang grupo ng mga itim na dragon ay sumalakay. Napapalibutan, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, biglang ibinaling ang ulo ng dragon, minarkahan ang nangungunang itim na dragon ng Death Hunt Order, at pagkatapos ay mabilis na umilo gamit ang Assassination Eye. Bagamat nasa fused state siya sa oras na ito, magagamit pa rin ni Yezuan ang kanyang kakayahan. Sa isang iglap, dumating ang Netherworld Ghost Dragon sa grupo ng itim na dragon, at pagkatapos ay ibinuka nito ang bibig nito. Netherworld Dragon Roar. Ang hakbang na ito ay espesyal na idinisenyo upang harapin ang mga hayop. Bilang karagdagan, sa paglaki ng pinsala ng Beast Tamer Divine Envoy, isang malaking bilang ng mga itim na dragon ang nagulat sa kamatayan sa isang galaw lamang, at pagkatapos ay nahulog ang kanilang mga bangkay mula sa langit. Ding, nag-condensed ang host ng Slaughter Imprint. Ding, nag-condensed ang host ng Slaughter Imprint. Muling tumunog ang ilang system prompt. Dahil sa malaking pagkakaiba sa realm, pinakondensed ni Yezuan ang 5 Slaughter Imprint sa isang galaw lang. Idinagdag ang isa mula sa unang kasanayan, mayroong 6. Pagkatapos, direktang pinili ni Yezuan na ilabas ang 6 na Slaughter Imprint na ito. Ang kasanayan sa Slaughter Imprint ay na-advance minsan. Sa orihinal, ang bawat Slaughter Imprint ay maaaring tumaas ng 1 beses, ngunit pagkatapos ng pagsulong, ito ay 1.2 beses. Kung ang 6 na Slaughter Imprint ay sumabog ng magkasama, maaari itong tumaas ng lakas ng higit sa 7 beses. Idinagdag ang 3 beses mula sa Unyielding Battle Spirit, ito ay 10 beses. Gayunpaman, hindi pa ito natatapos. Ding, matagumpay na naayos ang Myriad Beasts Diagram. Hindi nag-atubili si Yezuan na gumastos ng kaunting devouring points para ayusin ang Myriad Beasts Diagram. Maaaring pigilan ng Myriad Beasts Diagram ang 50% ng lakas ng mga hayop. Ito ang naisip ni Yezuan pagkatapos gamitin ang Netherworld Dragon Roar ngayon. Sa sandaling lumabas ang diagram na ito, ang lakas ng mga itim na dragon ay agad na nabawasan ng 50%. Kabanata 1836, ang pinakamagandang patakaran ay tumakbo. Ano, malinaw na naramdaman ng kabataan ang pagbabago at bahagyang nagulat. Bago niya matapos ang kanyang sorpresa, muling ibinuka ng world-destroying Ghost Dragon ang bibig nito. Hellfire Black Dragon Wave. Ang lakas ng pag-ataking ito ay mas malakas kaysa dati. Higit pa rito, ang lakas ng Black Dragon ng kabataan ay hamina, kaya sa pagkakataong ito, maaaring hindi ito matalo sa sagupaan. Ay, Dagondom, panibagong palitan ng hininga ng dragon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nanalo si Yezuan. Ang world-destroying Ghost Dragon's Hellfire Black Dragon Wave ay agad na nabasag ang hininga ng dragon ng kalaban, pagkatapos ay bumagsak ng malakas sa katawan ng Black Dragon,
halos nawasak ang ikatlong bahagi ng katawan nito. Imposible ito. Nagpanik ang kabataan. Ang Black Dragon na pinaamo niya ay nasa half-step na True Lord level. Paanong hindi nito matatalo ang isang second-grade True Human level na Black Dragon? Ang nakaraang pag-atake ay malubhang nasugatan ng Black Dragon. Kung dumating ang isa pang pag-atake, malamang nababagsak ito. Hindi, tumakas, kailangan kong tumakas. Walang ibang pakialam ang kabataan. Kung siya ay pinatay sa pinagsamang estado, siya ay babagsak din. Tumakas. Kaagad, kinokontrol ng kabataan ang Black Dragon, ibinuka ang mga pakpak nito, at mabilis na tumalikod para umalis. Ham! Ang mga mata ng Skybreaking Divine Ape ay kumislap at agad na umatake. 72 pag-alog ng langit. Nakakalungkot lang na ang Skybreaking Divine Ape ay walang Profound God Battle Armor sa oras na ito, at ang lakas ng pag-atake nito ay nabawasan. Kahit na ang lakas ng Black Dragon ay napigilan ng 50% ng Myriad Beasts diagram, ang itim na liwanag sa labas ng katawan nito ay maaari pa ring hadlangan ang paggalaw na ito. Huwag mo nang isipin na umalis ka. Natural na hindi pa kakawalan ni Yezuan ang pagkakataong ito na hampasin ang isang nalulunod na aso. Agad niyang ibinuka ang kanyang bibig at nagpaputok ng isa pang Hellfire Black Dragon Wave. Gayunpaman, naroon ang kaharian ng Black Dragon. Kahit na ang lakas nito ay pinigilan ng 50%, ang bilis nito ay hindi dapat maliitin. Whoosh whoosh whoosh. Ang Hellfire Black Dragon Wave na ito ay direktang naiwasan. Sa isang kisap mata, ang itim na dragon ay naging isang itim na daloy ng liwanag at lumipad sa kalangitan. Kahit na ang world-destroying Ghost Dragon ay humabol ng buong bilis, malamang na hindi ito makakahabol. Damn it! Galit na nagmura si Yezuan, hindi inaasahan na tatakas ang kabilang partido ng ganoon lang. Ang may hawak ng bloodline na ito ay isang malaking nakatagong panganib. Kung hindi siya naalis, talagang walang katapusang gulo. Bagamat napakakaraniwan ng Black Dragon na iyon, pagkatapos mapaamo ng kabataan, nagtataglay din ito ng ilang mga kasanayan. Bilang karagdagan sa itim na liwanag na hamarang sa Skybreaking Divine Ape 72 Heaven-Shaking Strikes ng 2 beses ngayon, ang pagtakas ay dapat ding isang kasanayan, kung hindi, ang world-destroying Ghost Dragon ay hindi posibleng hindi makahabol. Gayunpaman, dapat itong sabihin. Masyadong kumpiyansa ang bloodline holder na ito, marahil dahil nakita niya na si Yezuan ay isa lamang kalahating hakbang na true human, kaya hindi niya ito isinapuso. Kung ang kabilang partido ay direktang nagsama mula sa simula at pagkatapos ay inatake si Yezuan, maaaring hindi ganito ang kalalabasan. Pagkatapos ng lahat, naisip lang ni Yezuan na ayusin ang Myriad Beasts diagram. Talagang trahedya, sumanib ang lalaking iyon sa Black Dragon, at hindi man lang siya mamarkahan ng Death Pursuit Order. Dapat ay minarkahan ko muna ang Black Dragon na iyon. Si Yezuan ay walang magawa. Gayunpaman, ang paraan ng pagmamarka na ang Black Dragon muna ay maaaring hindi gumana. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay sumanib sa Black Dragon, at ang marka ng Death Pursuit Order ay maaaring mabura. Sa madaling salita, ang kabilang partido ay tinakasan ni Yezuan sa pagkakataong ito. Young Master, sino yun kanina? Pagkatapos ng labanan, nagtanong si Luo. Isang kaaway, kailangan kong patayin siya, kung hindi magkakaroon ng walang katapusang gulo. Sagot ni Yezuan, hindi man niya kayang pantayan ang bilis ng Black Dragon, kontrolado pa rin niya ang world-destroying Ghost Dragon para habulin ito, kung tutuusin, baka mahanap niya ito. Kung siya ay sapat na mapalad na mahanap ito, pagkatapos ay maaari niyang samantalahin ang pagkakataon upang maalis ang nakatagong panganib na ito. Gayunpaman, si Yezuan ay naghanap ng ilang sandali, ngunit walang mga nadagdag. Pagkatapos ng lahat ng tao sa kaharian na ito ay lumilipad sa kalangitan. Na walang iniiwan na anumang bakas. Pagkatapos, binitawan din ni Yezuan ang ideyang ito. Sa pagkakataong ito, ang sistema ay nagbigay sa kanya ng isang mahirap na problema. Naramdaman lamang niya ang kabilang partido, ngunit hindi niya masubaybayan ang kabilang partido, talagang isang pitfalls. Mabilis mag-level up ang lalaking yun, hindi ako mahuhuli, kung hindi, isang araw ay mapapatay ako niya. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, nagawa na niyang patakbuhin ang kabilang partido,
ngunit sa susunod na pagkakataon ng kabilang partido ay maaaring makalusot sa kalahating hakbang na True Lord, at mapaamo ang isang mas makapangyarihang Immortal Beast. Sa oras na iyon, patay na si Yezuan. Sa makatuwid, kinailangan ni Yezuan na mabilis na pagbutihin ang kanyang lakas. Dahil sa pagkakaroon ng demonic entry value, ang maaari niyang pagbutihin sa kasalukuyan ang kanyang lakas ay upang mangolekta ng world-destroying Dragon Scales at Destruction Dragon Scales. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Yezuan na magsimulang kumilos muli, at sa pagkakataong ito ay umalis muna siya sa lugar na ito, na lumayo sa kabataang iyon. Susunod, nagsimulang ipagpatuloy ni Yezuan ang pangangaso ng mga Black Dragon, patuloy na kinukolekta ang Destruction Dragon Scales, at pinahusay ang lakas ng world-destroying Ghost Dragon. Pagkalipas ng ilang araw, muling bumagsak ang kanyang kaharian, naabot ang ikawalong baitang kalahating hakbang na True Human, at ang mga kaharian ng Three Elder, World-Destroying Ghost Dragon, Megatron, Skybreaking Divine Ape, at iba pa ay umunlad din sa ikatlong baitang True Human. Bagamat umunlad ang kaharian, ang bilis ng pagpapabuti ng kabataan ay tila mas mabilis pa kaysa sa kanya, at hindi niya alam kung naabot niya ang kalahating hakbang na antas ng True Lord. Sa kabutihang palad, ang pakiramdam ng kabilang partido kay Yezuan ay hindi araw-araw, ngunit bawat ibang araw. Hanggat si Yezuan ay ganap na handa, kahit na makasalubong niya siya, maaari niyang mabilis na masira ang kawalan at umalis. Siyempre, pagkatapos ng huling labanan, ang kabilang partido ay tiyak na hindi magsasalita ng kalokohan tulad ng dati. Pagkatapos makita si Yezuan, tiyak na siya ay direktang hampasin, nagsusumikap na patayin siya sa isang suntok. Sa wakas, sa ika-6 na araw pagkatapos ng labanang iyon, muling tumingin ang kabataan. Damn it, this guy finally came looking. Nagbago ang mukha ni Yezuan. Sa pagtingin sa bilis na ito, ang kabilang partido ay nakalusot na sa kalahating hakbang na True Lord level. Bukod dito, nagbago na rin ang alagang hayop. Hindi na ito ang dating Black Dragon, kundi isang bagong Black Dragon, mas malaki ang laki at mas mataas sa realm, na umaabot sa third grade half-step na True Lord level. Hindi ito ang punto ay nasa likod ng mga kabataan, mayroon talagang 10 kalahating hakbang na True Lord level na Black Dragons na sumusunod. Sa oras na ito, may puso si Yezuan sa Japanese dog. Sa loob lamang ng ilang araw, ang lakas ng kabilang partido ay tumaas ng higit sa 10 beses. Gaano siya kinasusuklaman ng sistemang ito? Anak, ngayon papatayin talaga kita, mamatay ka. Bago dumating ang kabataan, ang kanyang boses ay nahulog sa tainga ni Yezuan. Ang labanang ito ay hindi maaaring labanan. Nagbago ang mukha ni Yezuan. Buti na lang at nakagawa siya ng plano nitong mga ilang araw. Eye of the Void. Kaagad, mabilis na nag-drill si Yezuan sa Gate of the Void. Pagkatapos ay nawala ang Gate of the Void, at nawala rin ang target ng kabataan. Agad na lumipat sa ngayon. Laking gulat ng binata, ngunit sa ganitong distansya, wala pang kalahating araw ay makakarating siya. Ang destinasyon ng Void Break ni Yezuan sa pagkakataong ito ay talagang isang lungsod. Ang kanyang plano sa pagkakataong ito ay ilihis ang sakuna sa silangan, at pumatay gamit ang isang hiniram na kutsilyo. Gamit ang mga eksperto sa lungsod na ito upang harapin ang kabataang iyon, at pagkatapos maglaban ng dalawang panig, saka siya gagawan ng aksyon upang patayin ang kabataang ito. Sa huling pagkakataon, nakalusot siya mula sa ika-7 baitang True Human tungo sa ika-9 na baitang True Human sa loob ng 3 araw. Sa pagkakataong ito, 6 na araw na ang lumipas, at isa pa lang siyang first grade half-step na True Lord. Kung gayon, dapat ay nasa tuktok na siya ng first grade half-step na True Lord. Bigyan mo pa siya ng oras, at malamang na maabot niya ang second grade half-step na True Lord. Sa lungsod, naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Kabanata 1837, paggamit ng knife to kill. Labis na curious si Yezuan kung paano nag-level up ang kabilang partido, at kung bakit napakabilis ng kanilang leveling. Sa sandaling ito, bigla niyang naalala ang bloodline na taglay ng kabilang partido. Bloodline ng Beast Tamer Divine Envoy. Maaaring ang dahilan kung bakit siya mabilis na nag-level up ay nauugnay sa mga hayop. Ang mas maraming immortal na hayop na kinokontrol niya, o mas mataas ang kaharian ng mga immortal na hayop, mas mabilis siyang nag-level up.
Biglang naisip ito ni Yezuan, at talagang posible ito. Umasa siya sa paglamon para mag-level up, habang kinokontrol ng kabilang partido ang mga walang kamatayang hayop para mag-level up. Ano ang imposible tungkol doon? Kung ito ang kaso, ang kalamidad na ito na inilunsad ng Black Dragon Sect ay dumating sa isang masamang panahon, na naging isang benepisyo para sa may hawak ng bloodline. Nanatili siya sa lungsod ng ilang sandali, at sigurado, wala pang kalahating araw, naramdaman ng world-destroying Ghost Dragon ang aura na iyon. Nandito na sila. May 4th grade half-step true monarch sa lungsod na ito. Hayaan mong labanan mo muna sila. Ngumisi si Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, sa pagkakataong ito ay dumating ang kabataan hindi lamang ang itim na dragon sa ilalim ng kanyang pandiya at ang ilang 1st grade half-step true monarch level black dragons, kundi pati na rin ang daan-daang iba pa. Ano ba naman? Medyo masyadong pervert ang kanyang Beast Tamer Divine Envoy bloodline. Nagulat si Yezuan. Sa kabutihang palad, ang gayong malaking porma sayon ay kapansin-pansin, at ang mga eksperto ay agad na sumugod palabas ng lungsod. Kamakailan, laganap ang mga itim na dragon. Napakabuti na ang lungsod na ito ay nakaligtas hanggang ngayon, kaya ang mga tao sa lungsod ay nasa estado ng paghahanda. Ang anumang kaguluhan ay magdudulot ng malawakang pagpapakilos, at ito ay kinakailangan upang mabilis na malutas ito. May kumokontrol sa grupong ito ng mga itim na dragon. Mga langit, napakaraming matataas na antas na itim na dragon, at maraming half-step true monarch na antas sa kanila. Ano ang kinakatakutan mo? Nalutas namin ang isang katulad na sitwasyon 3 araw na ang nakakaraan. Ang Panginoon ng lungsod ay isang 3rd grade half-step true monarch, at may mga eksperto mula sa White Dragon Hall. Nagbubulungan ang mga tao sa paligid. Sa tuwing sila ay lumaban, sila ay lumalabas ng todo, dahil kapag sila ay nabigo, ang buong lungsod ay mawawasak. Sa oras na ito, dumating na ang 4th grade half-step true monarch na namamahala sa acquisition point ng White Dragon Hall, ang City Lord, at mga eksperto mula sa iba't ibang malalaking pamilya. Ang Beast Tamer Divine Envoy Bloodline Holder ay tumingin sa grupong ito ng mga tao at hindi maiwasang mapangiti. Lahat kayo, umalis kayo. Isang tao lang ang gusto ko. Isang tao. Bahagyang nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Nagbibiro ka ba? Nagdala ka ng napakaraming itim na dragon para lang makahanap ng isang tao. Ang 4th grade half-step true monarch sa punto ng pagkuha ng White Dragon Hall ay ninisyon. Sabi ko nga umalis ka sa daraanan ko, kung hindi, ikaw ang magdadala ng kahihinatnan. Malamig na umungol ang binata. Kung noon pa, hindi siya maglalakas loob na kumilos dito ng may pagmamataas. Total 7th grade true person pa lang siya noon. Ngunit ngayon, naabot na ng kanyang kaharian ang rurok ng 1st grade true monarch. Kung walang aksidente, makakalusot siya sa 2nd grade true monarch bukas. Bagamat ang lakas na ito ay hindi masyadong malakas, siya, na nagtataglay ng Beast Tamer Divine Envoy Bloodline, ay mayroon ng lakas na humamon ng higit sa kanyang antas. Hindi siya mapipigilan ng mga taong ito. Napakalaking tono, sa tingin ko ay galing ka sa Black Dragon Sect na iyon kamakailan. Sumuko ng masunurin. Malakas na sigaw ng City Lord. Pinagtatawanan mo ba ako? Dumura ang kabataan. Narinig din niya ang tungkol sa Black Dragon Sect kamakailan, at naunawaan din niya na ang pagkawasak ng napakaraming lungsod kamakailan ay ginawa ng Black Dragon Sect. Gayunpaman, hindi siya miyembro ng Black Dragon Sect. Ang pangunahing layunin niya sa ngayon ay patayin si Yezuan. Mukhang ayaw mong lumayo sa daan. Susunod, magbabayad ka ng madugong presyo. Matapos magsalita ng malamig ang binata, diretso siyang nagbigay ng utos sa grupong ito ng mga itim na dragon. Pumatay ng walang awa, nagsimula ang isang malaking labanan. Sa isang iglap, nagsimulang maglaban ang 2 panig, at hindi mabilang na lumilipad na mga espada at mahiwagang sandata ang itinapon palabas. Sa kabilang panig, daan-daang itim na dragon ang nagbuka ng kanilang mga bibig at nagbuga ng nakakapasong hininga ng dragon. Para naman sa 4th grade half-step true monarch level na taong namamahala sa White Dragon Hall, pinangunahan niya ang mga eksperto na patayin sila. Rumble, nagpatuloy ang sunod-sunod na malalakas na ingay. Sa lungsod, tiningnan ni Yezuan ang pagsiklab ng malaking labanang ito at hindi niya maiwasang mapangiti.
Ang pandaraya na ito ng paggamit ng kutsilyo sa pagpatay ay hindi masama. Naalala ko may kasabihan, ang mantis stalks ang cicada, hindi alam ang oriole sa likod. Sa oras na ito, siya ang oriole. Matapos bugbugin ng panig ng tao ang kabataan, sisubog siya ng buong lakas at susubukang patayin ang may-ari ng dugong ito. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang kabataan, na isa lamang first-grade half-step true monarch, ay talagang nagawang lumaban sa isang fourth-grade half-step true monarch pagkatapos magsanib, at nakikipaglaban pa rin siya sa marami ng sabay-sabay. Masyadong nakakatakot. Ang daan-daang itim na dragon na ito ay hindi dapat lahat ay kanyang mga alagang hayop, kung hindi, sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa mga alagang hayop na magkasama sa labanan, maaari niyang dagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ng 12-dosenang beses. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Kasalukuyan siyang may 5 alagang hayop, ang Three Old Man, World-Destroying Ghost Dragon, Megatron, Heaven-Breaking Divine Ape, at Luo-Luo. Kung magsasama-sama ang 5, si Yezuan at ang 5 ay makakakuha ng 100% na pagtaas sa lakas ng labanan, na 20%. Kung ang daan-daang ito ay lahat ng mga alagang hayop ng kabataan, kahit nakalkulahin ayon sa 20% bawat isa, kung gayon maaari nitong dagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ng 12-dosenang beses. Bukod dito, huwag kalimutan. Ang Beast Tamer Divine Envoy Bloodline ng kabataan ay mas advanced kaysa kay Yezuan, na nangangahulugan na ang pagtaas na dala ng isang alagang hayop ay maaaring higit sa 20%, marahil ay umabot sa 30% o 40%, o kahit na 100%. Ito ay masyadong pervert, kaya naramdaman ni Yezuan na imposible ito. Ang bilang ng mga alagang hayop ng kabataan ay maaaring nasa pagitan ng 10 at 20. Dahil kasalukuyang kayang paamuhin ni Yezuan ang 10 alagang hayop. Sa kabuuan, ang may hawak ng bloodline na ito ay isa sa mga mas mapanlinlang na taong nakatagpo ni Yezuan sa ngayon. Kung tutuusin, nalampasan na siya ng napakabilis na bilis ng breakthrough, na nagtataglay ng Immortal Grade Devouring System. Bukod dito, kung matagumpay siyang mapatay ng kabataan, tila sakupin niya ang Immortal Grade Devouring System at papalitan siya, na naglalagay kay Yezuan sa ilalim ng matinding pressure. Habang nag-iisip si Yezuan, ang labanan sa labas ng lungsod ay pumasok na sa isang puting mainit na yugto at nilalabanan ng napakatindi. Ang hindi mabilang na mga itim na dragon ay naging mga bangkay at nahulog mula sa langit, at maraming tao din ang napatay ng mga itim na dragon. Tiningnan ni Yezuan ang eksenang ito at lihim na nagdalamhati para sa mga taong ito sa kanyang puso. Mukhang hindi kayang pigilan ng 4th grade half-step true monarch na iyon ang kabataang ito. Mukhang kailangan kong kumilos. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso, at hinayaan si Megatron na lumabas, at pagkatapos, biglang nagbago si Megatron sa Myriad Beasts diagram. Sa sandaling lumabas ang Myriad Beasts diagram, lahat ng immortal na hayop na naroroon, pati na rin ang mga kabataang sumanib sa itim na dragon, ay agad na nabawasan ng 50% ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Bumaba ang lakas ng kalaban, na isang magandang bagay para sa panig ng tao. Damn it, ano ang bagay na ito? Nagulat ang binata at agad na inikot ang ulo ng dragon, sinamantala ang pagkakataong ibuga ang isang subo ng hininga ng dragon kay Megatron. Whoosh! Kung ang bibig na ito ng hininga ng dragon ay naspray sa isang 3rd grade half-step true monarch, sapat na ito para masugatan siya ng husto. Kung hindi dahil sa Myriad Beasts diagram, sapat na ito para patayin siya kaagad. Ito ay higit pa sa sapat upang harapin si Megatron, na isang 3rd grade true person lamang. Kabanata 1838, Repulse muling. Modelo ng AI, Gemini-2 Tuldok 0 Gitling FLASH. Ding, patay na si Megatron. Ding, muling nabuhay si Megatron. Dalawang magkasunod na system prompt ang tumunog. Matapos mamatay si Megatron, mabilis siyang nabuhay sa lugar ng pagtatanim. Kaya na ulit, ngumisi si Yezuan at nagpatuloy na pinakawalan si Megatron. Ang Myriad Beasts diagram ay lumitaw muli. Malungkot ang mukha ng binata. Naunawaan niya na ito ang paraan ni Yezuan, kaya kailangan niyang magdesisyon, direktang lusutan ang grupong ito ng mga tao, patayin ang kanyang daan patungo sa lungsod, pagkatapos ay hanapin si Yezuan at durugan ang kanyang katawan.
Mga pakpak ng demonyong pumapaitaas sa langit. Sa isang iglap, ang itim na dragon na sumanib sa binata ay nagbuka ng mga pakpak nito at naging isang itim na daloy ng liwanag, na agad na nalampasan ang taong namamahala sa White Dragon Hall at pinatay ang daan patungo sa lungsod. Hindi maganda, mabilis na itigil ito. Ang ekspresyon ng taong namamahala ng White Dragon Hall ay lubhang nagbago. Hindi ito magandang senyales. Kung ang itim na dragon na ito ay papatayin ang daan patungo sa lungsod at huminga ng ilang subo ng hininga ng dragon, ang bilang ng mga namatay ay hindi bababa sa 10,000. Walang magawa, kinailangan niyang kunin ang White Dragon Token na mayroon ang bawat namamahala at direktang durugan ito. Sa susunod na sandali, isang multo na imahe ang namuo sa hangin. Ang aura na ito ay yaong sa ika-6 na baitang Half-Step True Lord. Ang taong namamahala sa White Dragon Hall, kasama ang ilang third-grade Half-Step True Lords, ay pinigilan ng binata. Bagamat bumaba ng 50% ang combat power ng binata sa paglitaw ng Myriad Beasts diagram, maaari pa rin niyang labanan ang mga ito hanggang sa isang draw. Gayunpaman, ngayong lumitaw na ang isang multo na imahe ng isang ika-6 na baitang Half-Step True Lord, kahit na wala ang tunay na katawan, sapat na iyon para magdulot ng banta sa binatang ito. Damn White Dragon Hall, mawala ka. Galit na nagmura ang binata, diretsyong ibinaling ang ulo, at sinamantala ang katotohanang hindi pa naiintindihan ng kabilang partido ang sitwasyon, itinutok niya ang multo sa hangin at iniluwa ang isang subo ng hininga ng dragon. Whoosh whoosh whoosh. Ang subo nitong hininga ng dragon ay napakalakas pa rin. Ang ika-6 na baitang Half-Step True Lord level Phantom Image sa ere ay nakataas ang isang kilay at direktang umatake. Bang! Nagbanggaan ang dalawang enerhiya, na nagdulot ng hindi mabilang na airwaves. Mabuti na lang at nasa labas pa ng lungsod ang collision point. Kung ito ay nasa lungsod, ang mga may mababang kaharian ay maaaring direktang mabigla hanggang mamatay. Gayunpaman, ang grupo ng mga taong nagbabantay sa kalangitan sa itaas ng lungsod ay tinatangay pa rin ang airwave na ito, na lumikha ng isang puwang. Magandang pagkakataon, 100 dragons cry together. Agad namang nagningning ang mga mata ng binata nang makita ito. Kaagad pagkatapos, ang grupo ng mga itim na dragon sa likod niya ay bamuka lahat ng kanilang mga bibig at nagluwan ng mga agos ng hininga ng dragon. Ang mga hininga ng dragon na ito ay aktwal na nag-converge sa isang stream sa kalagitnaan ng hangin, at ang target ng pag-atake ay talagang ang ika-6 na baitang Half-Step True Lord's Phantom Image. Sa kanila, natural, ay ang sariling dragon breath ng binata. Ang lakas ng pag-ataking ito ay sapat na para pumatay ng isang 5th grade Half-Step True Lord. Ang ika-6 na baitang Half-Step True Lord sa himpapawid ay hindi inaasahan na magiging napakalakas ng pag-atake. Bagamat itinaas niya ang kanyang kamay para lumaban, hindi siya nagtagumpay at agad na nabuga ng usok. Nang makita ang eksenang ito, ang taong namamahala sa White Dragon Hall ay natigilan sa pwesto, gayon din ang iba. Bagamat isa lamang itong Phantom Image, ang lakas na ipinakita nitong 6th grade Half-Step True Lord level Phantom Image ay halos kapareho ng sa isang 5th grade Half-Step True Lord na tunay na katawan. Gayunpaman, natalo pa rin ito ng binata. Kung ang galaw na iyon ay ngayon lang ginamit sa grupong ito ng mga tao, hindi ba't mabigat ang pagkalugi? Kahit ang taong namamahala sa White Dragon Hall ay hindi nang ahas na maging 100% sigurado na maiiwasan niya ito. Damn it, kailangan mo akong pilitin na gamitin ang hakbang na ito. Galit na nagmura ang binata sa kanyang puso, pagkatapos ay muling nag-transform sa isang stream ng liwanag at bumaril patungo sa lungsod. Huwag mo nang isipin iyon. Nagbago ang ekspresyon ng namamahala sa White Dragon Hall, at naglabas siya ng isa pang White Dragon Token mula sa kanyang Chenkun Ring. Ang bawat taong namamahala ay mayroong 3 sa mga White Dragon Token na ito. Isa lang ang nawala ngayon. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isa pang multo na imahe, tiyak ang isa na nakakalat kanina. Bastos! Galit na nagmura ang Half-Step True Lord sa ika-6 na baitang at muling inatake ang binata. Isang nakagigimbal na higanteng palad ang biglang sumulpot na tila gustong sunggaban ang binata. Gayunpaman, ang binata, matapos makipag-ugnay sa itim na dragon at gumamit ng demonic wings soaring to the sky, ay hindi mabagal. Mabilis niyang iniwasan ang palad na ito sa hangin, pagkatapos ay ibinuko ng husto ang kanyang bibig at iniluwa ang isang subo ng hininga ng dragon.
Sa pagkakataong ito, ang pag-atake ay hindi nakatuon sa ika-6 na baitang half-step True Lord, ngunit kay Yezuan, na nagtatago sa lungsod. Ngayon, alam ni Yezuan na hindi na siya makakapagtago, kung hindi, maraming tao ang mamamatay. Halika, nanlaki ang mga mata ni Yezuan, at direktang tinawag niya ang World Extinguishing Ghost Dragon, ang Skybreaking Divine Ape, at Old Tree. Nakakagulat na 72 strike. Walang mamatay na Battle Soul. Flame Kill Black Dragon Wave. Noong nakaraang pagkakataon, pinataas ni Yezuan ang kanyang amplification ng 7 beses bago itinaboy ang binata. Ngunit sa pagkakataong ito, 3 slaughter imprints lang ang kaya niyang i-condense. Kung lahat sila ay pinakawalan, ito ay malapit lamang sa isang 4-fold amplification. Sa kabutihang palad, naroon pa rin ang Skybreaking Divine Ape, na ang shockang 72 strikes ay hindi rin mahina. Ang dalawang pag-atake ay nagpatong, na nagkalat sa daloy ng hininga ng dragon. Sa susunod na sandali, direktang ginamit ni Yezuan ang teleportation para lumipat sa ere. Ang bloodline holder na ito ay sobrang salot. Kung hindi ko siya maalis, mabubuhay ako sa panganib sa hinaharap. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili, pagkatapos ay sumigaw ng malakas, magsanib puwersa para patayin siya. Bagamat magkakaroon ng mga gantimpala para sa pagpatay sa isang may hawak ng bloodline, sa pagkakataong ito si Yezuan ay hindi handang humingi ng anumang mga gantimpala. Hanggat kaya niyang patayin ang may-ari ng bloodline na ito, magiging pakinabang ito. Ang ika-6 na baitang half-step True Lord sa ere at ang taong namamahala sa White Dragon Hall ay parehong medyo nagulat nang makita ang itim na dragon ni Yezuan. Gayunpaman, ang kaaway ng isang kaaway ay isang kaibigan, hindi bababa sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya naman, mabilis silang naglunsad ng pag-atake sa binata. Espiritual na liwanag na lumulutang na kamay ng pagoda. Nakakapang-inig ng langit na espiritual na absolute slash. Flame Kill Black Dragon Wave. Nakakagulat na 72 strike. 4 na beses na pag-atake ang binomba ang binata. Damn it, pakakawalan na kita sa pagkakataong ito. Ang iyong ulo, ako, si Li Jun, ay tiyak na darating at kukunin ito balang araw. Galit na nagmura ang binata at muling nag-transform sa isang itim na daloy ng liwanag, direktang lumilipad palayo sa lungsod. Ang bilis na ito ay 3 beses na mas mabilis kaysa noong araw na iyon. Li Jun ba ang pangalan niya? Napamura si Yezuan sa kanyang puso nang marinig ang mga salitang ito. Noong nakaraan, malinaw na ang kabilang partido ang nabugbog. Ano ang ibig niyang sabihin sa pag-alis niya ulit? Gayunpaman, nakaramdam ng panghihinayang si Yezuan na hindi niya nagawang patayin si Li Jun sa pagkakataong ito. Masisisi lang niya ang mga tao sa White Dragon Hall sa pagiging inutil. Umalis na si Li Jun, ngunit hindi niya inalis ang natitirang mga itim na dragon. Habang naglalaban pa rin sila, mabilis na nabasag ni Yezuan ang kawalan at diretsyong umalis, pagkatapos ay mabilis na nagkawatak-watek at bumalik sa lungsod. Sa ganitong paraan, kahit ang taong namamahala sa White Dragon Hall, o kahit na ang ika-6 na baitang half-step True Lord, ay hindi siya mahahanap. Pagkatapos ng labanang ito, medyo natakot din ang mga tao sa lungsod. Maraming tao ang mabilis na umalis sa pamamagitan ng teleportation array. Pagkatapos ng lahat, hindi nila inaasahan na may isang malakas na itim na dragon ang talagang nagtatago sa lungsod, at kahit ang taong namamahala sa White Dragon Hall ay hindi ito mahanap. Nagplano si Yezuan na manatili sa lungsod na ito ng mas matagal bago umalis. Siyempre, ang Old Tree ang mananagot sa paglalakbay. Pagdating ng panahon, kailangan na lang niyang lusutan ang kawalan para makalayo sa lungsod na ito. Kabanata 1839 ang paghihiganti ni Li Jun. Modelo ng AI, Gemini-2 Tuldok 0 Gitling FLASH. Ding, nakalusot ang host, kasalukuyang nasa 9th grade half-step true person. Ding, Yanming Ghost Lord, World-destroying Ghost Dragon, Megatron, Sky-piercing Divine Ape ay nakalusot, kasalukuyang nasa 4th grade true person. Sa panahong ito, muling bumagsak si Yezuan at ang mga kaharian ng iba pa. Matapos masira, nagkaroon din ng kumpiyansa si Yezuan, kaya diretsyo niyang sinira ang kawalan at umalis sa lungsod na ito. Pagkatapos ng lahat, ginamit niya ang White Dragon Palace, kaya napahiya si Yezuan na pagnakawan ito,
kaya umalis na lang siya. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, dumating ang pangalawang alon ng mga pulutong ng Black Dragon. Ang pinuno ay si Li Jun, ang may hawak ng bloodline ng beast-controlling Divine Envoy. This time, dumating siya para maghiganti. Siguro umalis na ang lalaking iyon. Tumingin si Li Jun sa lungsod sa kanyang harapan, nag-iisip sa kanyang puso. Ngayon, hindi niya maramdaman ang lokasyon ni Yezuan, ngunit hindi mahalaga, ngayon ay narito siya para sa paghihiganti. Ilang araw na ang nakalipas, isa pa lang siyang first grade half-step True Lord, ngunit ngayon ay nakalusot na siya sa third grade half-step True Lord, kasama ang third grade half-step True Lord level na Black Dragon sa ilalim ng kanyang pandiya, at halos 1,000 Black Dragon sa likod niya, tiyak na makukuha ang paghihiganting ito. Gaya ng inaasahan, ang lungsod na ito, tulad ng ibang mga lungsod, ay naging mga guho, na may milyon-milyong bangkay at dugo na umaagos sa libu-libong milya. Hindi inaasahan ni Yezuan na ang Legion na ito ay hindi muna darating upang habulin siya, ngunit tatakbo muna para maghiganti, kung hindi, si Yezuan mismo ang unang kumilos. Malapit nang matapos ang araw na ito, bukas, na dapat maramdaman ako ni Legion. Sa isang lugar sa Holy Realm, tumingin si Yezuan sa langit, at hindi maiwasang isipin iyon. Batay sa kanyang dalawang pagtatagpo kay Li Jun, nakabisado na niya ang mga araw kung kailan siya naramdaman ni Li Jun. Sa tansya niya, darating si Li Jun upang patayin muli siya bukas, hanggat hindi siya umalis. Sa bagay na ito, si Yezuan ay talagang medyo umaasa. Hanggat bumagsak ng kaunti ang kaharian ni Li Jun, mas malaki ang tsansa niyang patayin si Li Jun. Kahit na hindi niya ito matalo, magagamit niya ang Eye of Void para umalis. Gayunpaman, ang pangunahing layunin niya ngayon ay ang World-Destroying Dragon Scale at ang Destruction Dragon Scale. Hanggat sapat ang kanyang lakas, maaari niyang alisin ang nakatagong panganib na ito ni Li Jun. 100 Black Dragons. Sa sandaling ito, ang Three Elder, na tumitingin sa daan sa unahan, ay biglang nagpadala ng mensahe. Nakatagpo pala sila ng grupo ng 100 Black Dragons. Sa tuwing makakatagpo siya ng grupo ng Black Dragon, ang lakas ng World-Destroying Ghost Dragon ay tataas ng husto, at pagkatapos ay magiging masaya si Yezuan sa ilang sandali. Kaagad, si Yezuan ay direktang bumagsak sa kawalan at dumaan. Sa oras na ito, suot niya ang Profound God Battle Armor, ganap na nakahanda. Para sa gawain ng paglilinis ng grupong ito ng Black Dragon, ipinasa ito kay Three Elder at sa World-Destroying Ghost Dragon. Ngayong ang World-Destroying Ghost Dragon ay may Hidden Destruction Pearl na iniwan ng Black Dragon Holy Envoy, maaari nitong takpan ang aura ng pagkawasak ng mundo. Matagal nang hindi nakita ni Yezuan ang White Dragon Holy Envoy, at hindi niya alam kung siya ay hinabol at pinatay ng Black Dragon Holy Envoy, o kung talagang hindi niya ito nararamdaman. Sa madaling salita, lubos na nagpapasalamat si Yezuan sa banal na envoy ng Black Dragon. Kung magiging magkaaway ang dalawa sa hinaharap, handa si Yezuan na iligtas ang buhay ng kabilang partido. Hindi nagtagal, ang grupong ito ng Black Dragon ay nawasak, at mabilis na nilinis ni Yezuan ang larangan ng digmaan, pinagsama ang Destruction Dragon Scale at ang Destruction Dragon Bone sa World-Destroying Ghost Dragon. 80%, hindi masama, hindi masama. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan. Ang kalamidad na ito ay maaari ding ituring na isang benepisyo para sa kanya. Maaari siyang makatagpo ng maraming alon ng Black Dragons araw-araw, na may iba't ibang numero, mula sa 100 hanggang daan-daan. Araw-araw, maaari niyang patuloy na pataasin ang kapangyarihang labanan ng World-Destroying Ghost Dragon ng humigit kumulang 10%. Gayunpaman, dumating ang susunod na problema. Mula sa 0% hanggang 100%, ang isang World-Destroying Dragon Scale ay maaaring tumaas ng 1%. Ngunit mula sa 100% hanggang 200%, 5 World-Destroying Dragon Scales ay maaari lamang tumaas ng 1%. Pagkatapos, paano naman pagkatapos ng 200%? Ngayon, ang pagtaas ng World-Destroying Ghost Dragon ay umabot na sa mahigit 170%, at maaari itong lumampas sa 200 bukas. Sa oras na iyon, tiyak na kailangan pa ba ng World-Destroying Dragon Scales? Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng pananakit ng ulo si Yezuan.
Kung hindi ito nagbago, malamang na malapit na sa 6 na beses ang pagdami ng world-destroying Ghost Dragon. Maya-maya, kinabukasan na. Ayon sa espekulasyon ni Yezuan, dapat maramdaman siya ni Li Jun ngayon. Sa katunayan, hanggat gusto niyang umalis, hindi mahabol ni Li Jun. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang Eye of Void, na maaaring maglakbay sa pagitan ng maraming lugar. Hanggat aalis siya pagkatapos ng ilang panahon, tiyak na lilipad si Li Jun na parang langaw na walang ulo. Gayunpaman, gusto na ngayon ni Yezuan na makita kung anong antas na ang naabot ng lakas ni Li Jun, kaya ayaw niyang tumakbo. Oo nga, gaya ng inaasahan ni Yezuan, pagkaraan ng tanghali, nakatagpo niya si Li Jun. Sa wakas ay natagpuan na kita, bastard, tiyak na ngayon ang petsa ng iyong kamatayan. Galit na nagmura si Li Jun. Sa oras na ito, isa siyang third-grade half-step True Lord, at ang Black Dragon sa ilalim ng kanyang crotch ay isa ring third-grade half-step True Lord. Para kay Yezuan, siya ngayon ay nasa 9th-grade half-step True Person realm, bago siya nasa 7th-grade half-step True Person, sa totoo lang hindi gaanong naiiba. Gayunpaman, ang world-destroying Ghost Dragon ay bumuti ng 80% ng lakas nito kumpara sa dati. Kung lalaban sila ngayon, hindi tiyak kung sino ang mananalo. Gayunpaman, sa oras na ito ay biglang nakatuklas ng problema si Yezuan. Sa pagkakataong ito, nagmamadaling lumapit si Li Jun, ngunit nagdala lamang ng third-grade half-step True Lord Black Dragon, at hindi ito ang mula sa araw na iyon. Tinatayang hindi nakasabay ang bilis ng iba pang Black Dragon. Sa kasong ito, ang lakas ni Li Jun ngayon ay hindi kasing lakas noong araw na iyon. Gayunpaman, tinansya niya na hindi siya makakakuha ng 7 beses na pagtaas sa lakas ng labanan. Halika, nang walang sabi-sabi, pinakawalan ni Yezuan ang Three Elder, World-Destroying Ghost Dragon, at Sky-Piercing Divine Ape. Patayin! Sa isang iglap, sumanib si Yezuan sa World-Destroying Ghost Dragon. Mapa ng 10,000 hayop. Walang mamatay na Battle Soul. Flame-Killing Black Dragon Wave. Nakakagulat na 72 tauhan. Sunod-sunod na malakas na pag-atake ang umatake kay Li Jun. Masyado mo akong minamaliit. Malamig na sumangot si Li Jun sa kanyang puso, mabilis na umiwas, at pagkatapos ay ibinuka ng husto ang kanyang bibig. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya nagbuga ng hininga ng dragon, ngunit isang maliit na figure ang lumipad sa kanyang bibig. Nasa third-grade half-step True Lord level din ang aura ng petite figure na ito. Ano iyon? Tiningnan ni Yezuan ng malapitan at nalaman na ito ay isang itim na ibon, ngunit ang itim na ibong ito ay napakabilis. Sa isang kisap mata ay nakarating na ito sa harap ni Megatron, at pagkatapos ay binutis ito ng ilang beses. Nakakalungkot lang na ibinahagi ni Megatron ang Undying Divine Phoenix Bloodline kay Yezuan, at gumaling sa kanyang mga pinsala sa isang kisap mata. Ano? Nagulat si Li Jun. Espesyal niyang pinaamo ang maliit na ibon na ito para mahuli si Yezuan ng hindi magbantay. Hanggat ang mapa ng 10,000 hayop ay nawasak, kung gayon ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay maaaring tumaas sa tuktok nito. Sayang at napigilan din ang munting ibong ito, kung hindi, baka masira talaga ang mapa ng 10,000 hayop. Siyempre, kahit na nawasak ito, ang Megatron ay mabilis na bubuhayin at pagkatapos ay muling lilito. Kaya ito ang iyong plano, kailangan kong sabihin, ang dahilan ng iyong pagkabigo ay ang iyong pagmamataas. Ngumisi si Yezuan. Kabanata 1840 Black Dragon Cult Genius. Kung magdadala si Li Jun ng isa pang daang itim na dragon sa pagkakataong ito at gamitin ang galaw na iyon, ang Under Dragons Roaring Together, ay nasa malaking panganib pa rin si Yezuan. Nakakalungkot lang na si Li Jun ay sabik na patayin si Yezuan, kaya sumugod siya. Gayunpaman, papunta na rin ang mga itim na dragon na iyon, at kung dumating sila, maaari pa rin silang magdulot ng maraming problema kay Yezuan. Ang mga killing imprints ko ay namumuo. Hanggat i-condense ko muna ang 6 sa kanila, mapapalaki ko ang aking combat power ng 7 beses. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Noon, 7 beses din niyang nadagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, na tinalo si Li Jun sa isang pulpol. Ngayon, walang ibang alagang hayop si Li Jun, at hamina ang kanyang lakas. Hanggat makakapag-condense si Yezuan ng 3 pang killing imprints,
tiyak na mapapatay niya si Lee Jun. Ding, nag-condensed ang host ng Killing Imprint. Galit na nag-away sina Ye Zuan at Lee Jun, at sa wakas, pinadali niya ang isang nakamamatay na bakas. Ang pagdaragdag ng dalawang hindi nagamit, iyon ay magiging 4. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang grupo ng mga figure ang biglang tumawid sa kalangitan. Mahigit 100 itim na dragon ang mabilis na lumipad patungo kina Lee Jun at Ye Zuan. Hindi na kailangang sabihin, ito ay ang mga alagang hayop na pinaamo ni Lee Jun. Hanggat dumating sila, ang lakas ni Lee Jun ay sasailalim sa isang qualitative leap. Gayunpaman, isa rin itong pagkakataon para kay Ye Zuan. Sa napakaraming itim na dragon, hanggat sinasamantala niya ang pagkakataong pumatay ng isa o dalawa, maaari niyang i-condense ang mga natitirang killing imprints. Sa oras na iyon, bugbugin pa rin si Lee Jun, at sa pagkakataong ito, baka mamatay pa siya rito. Napakasimple lang ng iniisip ni Ye Zuan. Sa wakas ay dumating na sila. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Matapos maramdaman ang pagdating ng kanyang mga alagang hayop, naging excited si Lee Jun. Matapos umungol sa langit, biglang lumabas ang itim na gas sa kanyang buong katawan. Pagkatapos, ang 12 o higit pang kalahating hakbang na True Lord level na itim na dragon sa likod niya ay nagbuga din ng itim na gas, na nagkupaw sa itim na dragon na sumanib kay Lee Jun. Agad na tumaas ang aura ni Lee Jun. Hindi maganda. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Ye Zuan, at mabilis siyang umatras. Hindi niya inaasahan na may trump card pa pala si Lee Jun. Gayunpaman, alam ni Ye Zuan na ang hakbang na ito ay may mga epekto. Kung hindi, bakit gagamitin lang? Ito ni Lee Jun sa kanilang ikatlong pagkikita. Hindi nagtagal, lahat ng itim na gas ay nagsanib sa katawan ni Lee Jun, at ang kanyang aura ay direktang tumaas ng ilang beses. Naunawaan ni Ye Zuan na orihinal na gustong patayin ang mga itim na dragon na iyon upang mapawi ang mga imprint ng pagpatay, na malamang na hindi magtagumpay ang planong ito dahil ang mga itim na dragon na iyon ay naging mga bangkay na at mahinang nahulog mula sa langit. Mukhang hindi uubra. Healing state. Kaagad, direktang nagpakawala si Ye Zuan ng 4 na killing imprint, direktang nagpapataas ng kanyang lakas ng halos 5 beses. World Destroy Dragon Claw. World Destroy Dragon Roar. Infernal Black Dragon Wave. Nakakagulat na 72 tauhan. Si Ye Zuan at ang Heaven-breaking Divine Ape ay nagsanib puwersa at sumalakay ng buong lakas. Gayunpaman, si Lee Jun, na ang lakas ay pinahusay, ay talagang mas mataas kay Ye Zuan. Ngunit sa pagkakataong ito, ayaw ni Ye Zuan na makatakas ng ganoon kadali. Kailangan niyang makita kung nasaan ang kanyang limitasyon. Ang mga kasanayan ni Lee Jun ay dapat ding may limitasyon sa oras. Kung ang tagal ay lumipas, kung gayon si Lee Jun ay isang kordero lamang nakakatayin. Kung ang sitwasyon ay hindi tama, Ye Zuan ay lalabas sa hangin at aalis. Dagandong, ang labanan na ito ay medyo mabangis din, na may patuloy na paggalaw sa hangin, at ang dalawa ay nakikipaglaban pa rin ng walang hiwalay. Kung ang isang ikatlong partido ay mamagitan sa oras na ito, ang isang panig ay tiyak na manghihina at pagkatapos ay papatayin. Noon lang, isa pang figure ang dumaan kay Ye Zuan at Lee Jun mula sa langit. Nagkatinginan ng dalawa at napag-alaman na ito ay isang kabataang itim ang buhok, ngunit ang aura ng taong ito ay mas malakas pa kaysa kay Lee Jun. Ika-6 na baitang kalahating hakbang na True Lord. Noong nakaraang pagkakataon, nakatagpo lamang si Lee Jun ng isang multo ng isang 6th grade half-step True Lord. Ngunit sa pagkakataong ito, nakatagpo siya ng tunay na 6th grade half-step True Lord. Bukod dito, mukhang hindi ganoon kadali ang binatang ito, dahil naramdaman ni Ye Zuan ang isang malakas na aura ng pagkawasak ng mundo mula sa kanya. Ang binatang ito ay malamang na miyembro ng Black Dragon Cult. Ang kanyang hitsura ay naging dahilan ng paghinto ni Ye Zuan at Lee Jun. Concealment Pearl. Sa oras na ito, biglang itinuon ng binata ang kanyang tingin kay Ye Zuan, at naramdaman niya ang Concealment Pearl mula kay Ye Zuan. Hindi lang iyon, si Ye Zuan ay ganoon din. Ang induction ng Concealment Pearl. Tumaas ang kilay ni Ye Zuan, at bigla siyang nakakita ng pag-asa. Ang binatang ito ay miyembro ng Black Dragon Cult, at mayroon din siyang Concealment Pearl na isinama sa kanyang katawan. Mayroon din siyang Concealment Pearl sa kanyang katawan, at nararamdaman nila ang isa't isa.
Ibig sabihin, baka makatulong ang binatang ito. Kuya, need help. Sa sandaling ito, biglang ipinadala ng binata ang kanyang boses kay Yezuan. Nang marinig ito, bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, at sinabing, "Oo. Okay." Sa susunod na sandali, kumilos ang binatang ito, at sa isang kisap mata, siya ay naging isang marilag na itim na dragon. Hindi maganda. Ang mukha ni Li Jun ay hindi maiwasang magbago ng husto, alam niyang magulo ang mga bagay-bagay. Ngayon ay maaari na niyang labanan si Yezuan sa isang draw, ngunit kung ang binatang ito ay makialam, tiyak na siya ay papatayin ni Yezuan at nilang dalawa. Pumunta ka. Agad na nagdesisyon si Li Jun, at pagkatapos ay mabilis na tumalikod at umalis. Gusto mo bang umalis? Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap, at ang kanyang bibig ay bamuka. Infernal Black Dragon Wave. Sa kabilang banda, ibinuko rin ng binata ang kanyang bibig at bumuga ng isang subo ng nakakapasong hininga ng dragon. Dalawang agos ng hininga ng dragon ang lahat ay umatake kay Li Jun, ngunit iniwasan sila ni Li Jun. Sa isang kisap mata, nawala si Li Jun sa kalangitan. Masyadong pervert ang skill na ito, nakakatakas ito sa bawat oras. Galit na nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Tinansya niya na ang escape skill na ito ay hindi mula sa itim na dragon, ngunit mula kay Li Jun, na nagtataglay ng bloodline ng beast-taming divine envoy. Gayunpaman, ang pagkabigong patayin si Li Jun sa pagkakataong ito, na nagpapahintulot kay Li Jun na makatakas sa kamatayan, ay maaaring humantong sa mas malalaking problema sa hinaharap. Naisip ni Yezuan sa kanyang sarili sa oras na ito na kung may master na susunod na tutulong, hindi may iwasang mahulog si Li Jun. Nakakalungkot lang na hindi maabot ni Yezuan ang antas na ito ng powerhouse ngayon. Salamat. Pagkaalis ni Li Jun, nagmamadaling nagpasalamat si Yezuan sa binata. Ngayon lang ang itim na dragon na iyon, parang hindi isang demon cultivator, at medyo kakaiba, ano iyon? Hindi maiwasang magtanong ng binata. Sa oras na ito, biglang bamuka ang bibig ng world-destroying ghost dragon, at pagkatapos ay lumabas si Yezuan mula rito. Napatingin dito ang binata na bahagyang nagulat. Akala niya na ang world-destroying ghost dragon ay isang demon cultivator, ngunit hindi niya inaasahan na may isa pang nakatago sa kanyang bibig. Siya at ako ay parehong hayop tamer, at gusto niyang agawin ang aking alaga. Sabi ni Yezuan sa binata. Oh, beast tamer. Ang binata ay muling naging tao, naramdaman ito, at sigurado, ang concealment pearl ay nasa world-destroying ghost dragon, hindi kay Yezuan. Hindi niya maisip kung paano napasuko ni Yezuan, ang kalahating hakbang na true person na ito sa siyam na baitang, ang napakalakas na itim na dragon. Bagamat ang world-destroying ghost dragon ay nasa kaharian lamang ng isang 4th grade true person, ang tunay nitong lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang half-step na true lord, na napakabihirang.